Si Kristo ang nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalimpunan na siya ng maraming mga tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamaghala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at sinabi, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maari po, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanyang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao, nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae doon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot sa kanya ng kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niyang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdugugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Uuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo abalahin ng guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad,
At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad, siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati, pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagat tayo tinawag at mahal ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Habang binabasa ko po ang Ebanghelyo ngayon, ay pakiramdam ko parang nasa Quiapo yata ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Nagsisiksikan ang mga tao at napakaraming tao na nais humawak sa Kanya. Maraming mga taong may mga kahilingan at pangangailangan ang gustong-gustong dumulog kay Jesus. At napapansin natin ito, hindi lang tuwing Biyernes, kung hindi mula Biyernes hanggang Linggo. At kadalasan ko, pag hindi po akong nagmimisa, ay umiikot po ako mula dito sa Pahalik, patungong Quezon Boulevard, hanggang Plaza Miranda, hanggang Carriedo upang pagmasdan ng mga tao, ang mga deboto. At pumupunta din po ako dito sa may Ebanghelista para tingnan ang pila ng mga taong gustong makahawak man lang sa paanan ng Nazareno. At nais ko sana minsan natutukso kong tanungin ang ating mga tagapaglingkod, lalo na po yung ating mga kababayan sa likod, kung sino nga ba sa mga tao ang humawak sa paanan ng Nazareno. Natutukso ko minsan tanungin ng mga gwardya, sino nga ba yung humawak dun sa krusipiho sa likod? Nagugunita ko na kakamot lang sa ulo ang mga iyan. O tatawanan pa ako, sasabihin siguro sa akin, Father, bakit mo tatanungin sa amin, sino yung humawak sa paanan? Sino yung humaplos sa krusipiho? Napakaraming tao ang nakapila, nagsisiksikan, na dumudulog at lumalapit dyan. Siguro nga, sa isang buwan, bibigyan ko ng counter lahat ng mga nandyan sa likod para bilangin ilan kaya yung mga taong pumipila at nais humalik sa paanan ng Nazareno. Pero alam nyo mga kapatid, sabi sa Ebanghelyo ngayon, bagamat napakaraming tao, kilala ni Jesus Nazareno kung sino ang tunay na humawak sa Kanya.
babala at paalala sa ating lahat. Kilala ni Jesus Nazareno sa dinami-dami ng mga tao, sino ang tunay na humaplos sa Kanya. Hindi lang daw yung nakahawak, hindi yan madadala sa paramihan ng panyo. Hindi raw po yan madadala kung sino pinaka mahigpit ang kapit. Hindi raw yan madadala kung sino ang tunay na nakahalik. Madadala daw yan at masusukat kung sino ang may tunay na pananampalataya at pananalig sa Kanya. At nakalulungkot mga kapatid, sa Ebanghelyo, sa dinami-dami ng mga tao, yung babaeng lumapit na nagdurugo pa at tahimik at natatakot pa ngang lumapit, ngunit nangahas ang siyang naramdaman ni Jesus Nazareno. Kaya, napakagandang tanong, sa dami nating lahat dito, hindi lang yung pumipilat, humahawak sa pahalik, sa dinami-dami ng mga nagsisimba, kilala ni Jesus Nazareno, sino ang tunay na nagsisimba? Sino ang tunay na nakikinig? Sino ang tunay na lumalahok? Babala, mga kapatid. Hindi pala kasiguraduhan yun. Sa dinami-dami tuwing Enero 9, milyon-milyon ang nagpupunta sa Quiapo. Libo-libo ang pumapanik sa andas. Sumasabit sa krus. Yumayakap pa sa salamin. Ayaw pang bumaba kahit pinapababa na. Pero sino kaya sa kanila ang talagang nakahawak sa Nazareno? At sino kaya sa kanila ang nakilala ng Nazareno? Magandang tanungin ang bawat isa sa atin. Marami ang naglilingkod dito sa Quiapo. Kumakanta, nagsusubo, nangongolekta, nagbabasa, nag-a-usher. Sino kaya sa inyo ang talagang tunay na naglilingkod? Kilala ng Nazareno kung sino talaga ang lumalapit sa kanya ng may pananalig. Baka katulad lang din daw tayo nung mga taong nagsisiksikan doon. Siguro nga, halos kadikit balikat na ang Nazareno. Pero wala pala, hindi ramdam ni Jesus, ay katabi pala kita. Huwag naman po sana. Baka pagharap natin sa Kanya, sa pintuan ng langit, nagsisimba po ako lagi sa inyo, nagsiserve nga ako 5 misa nga po ako nandun sa Quiapo. Baka tanggalin ng Nazareno yung salamin. Ikaw ba yun? Hindi kaya kita nakita dun. Hindi, nandun po ako lagi. Hindi ko ramdam. Kasi baka nasa loob ka lang ng simbahan, pero ang isip mo, wala naman dun. Yung katawan mo nga siguro nasa loob ng simbahan, tulog ka naman. Nakikipagkwentuhan ka lang sa katabi mo. Nangangarap ka lang ng gising. Gising ka lang kapag lapit mo sa kamay, nililista mo lahat ng hiling mo. Babala mga kapatid, kilala ng Nazareno, sino talaga ang nagsisimba, sino talaga ang humahawak, sino talaga ang tumatawag sa Kanya. Kaya minsan, nabanggit ko na sa inyo ito, nung ako'y nagmamasid sa Luneta, 3 araw yung pahalik, kilometro yung pila, pero pinagmamasdan ko po yung mga nakapila. Nakikita ko po yung iba doon habang nakapila, nagdarasal. Yung iba ho, 1 pulgada na lang ang layo sa Nazareno,
Pasintabi po, naghahagikikan pa, nagkukwentuhan pa, nagkikilitian pa. Tapos pagharap sa Nazareno, biglang iiyak. Tapos hindi pa nakakalayo, hagikikan na uli. Mayroong papanik sa andas, makaiyak-iyak. Pero pagbaba, tatanungin yung katabi, nakunan mo ba ako? Profile picture ko mamaya yan. Kaya pala ang ganda ng pose. Pagsabit sa krus, pagpanik sa andas, para maging viral, para hangaan. Hindi ko po hinuhusgahan, minamaliit ang ating mga sakripisyo. Pero paalala lang po mga kapatid, ang hinahanap ni Jesus, hindi yung pinakamatagal kapit sa Kanya. Hindi yung pinakamaraming panik. Hindi yung pinakamatagal na kapit sa lubid. Hindi yung paramihan lang ng service o pagsisimba. Kundi sino nga ba ang talagang may dalisay na pananalig sa Kanya. At pinagdarasal ko po mga kapatid, kapag nakikita ko po kayo, na alam ko naman pong naghirap po talagang pumunta nga po dito sa Quiapo. Ipinagdarasal ko habang tinitignan ko lahat po kayo na nagsisiksikan at alam kong nagsusumamo. Pinagdarasal ko na tunay kayong gawaran ng kagalingan at biyaya ng ating mahal na Poon. At ipinagdarasal ko na tunay na maging dalisay. Lahat po tayo, ako man po nangangamba, tuwing misa, hinahawakan ko ang katawan ni Kristo. At lagi kong dinadasal, sana nga po, lagi ko kayong nahahawakan. Sana nga po, maramdaman ninyo ang aking paghawak, bagamat ako'y makasalanan. Sapagkat lahat naman po tayo dito, yun ang ating dinadasal-dasal. Maramdaman ni Jesus Nazareno ang ating pagkapit sa Kanya. At papaano daw po iyon natin malalaman? Sino nga kaya? Para mamaya pag-uwi nyo, masabi nyo sa anak nyo, sa apo nyo, uy, susunod sumama ka sa akin ha, para makahawak ka rin sa Nazareno. Sasabihin siguro natin, galing ako sa Quiapo. Ang tagal ko nga, ang bait-bait nga nung nandun sa likod eh. Pinayagan ako magdasal, hindi ako minadali. Hindi ako napagalitan. Sino nga kaya talaga ang nakahawak o nahawakan? Sa Ebanghelyo ngayon, 2 tao daw po. Yung babae na nagdurugo na nakahawak, at yung dalagita na hinawakan ng Nazareno. Ano raw ang panukat, mga kapatid? Alam niyo po yung 2 taong ito, yung nagdurugo at yung namatay, sa kultura ng mga Hudyo, bawal silang hawakan. Dahil para sa mga Hudyo, pag hinawakan mo rin nagdurugo, marurumihan ka. Yung patay, bawal daw po yun dahil marurumihan ka. Mahahawa ka sa kanila. Pero napansin po ninyo, itong 2 taong to, yung humawak sa damit nga lang, damit pa lang ni Jesus. Kaya nga pag may pahalik tayo, may pabihis tayo, pinapahintulutan natin ng mga taong humawak at humalik sa damit ng Nazareno. Pero napansin po ninyo, hindi si Jesus ang nahawa. Bagkus, yung 2 tao, yung nagdurugong babae at yung dalagita, sila ang nahawa kay Jesus. Kaya nga gumaling siya. Kaya nga nabuhay siya. Sila ang nahawa
kay Jesus. Balik tayo sa tanong ko kanina. Sino nga ba ang tunay na nakahawak? Sino nga ba ang tunay na nahawakan ng Nazareno? Yung nahawa kay Jesus. Kaya ang maganda rin tanong ngayon, nahawa ba tayo sa Panginoon? Yung dalawang pagbasa po natin, magandang sukatan. Yung una raw po, sabi sa Aklat ng Karunungan, hindi kailanman ikinalulugod ng Diyos ang pagkamatay ng iba. Laging gusto ng Diyos ang buhay. Kung nahahawa daw tayo kay Jesus Nazareno, sa paghawak natin sa Kanya, ikinalulugod natin ang buhay. Ano ba ibig sabihin nun? Ayaw natin ng karahasan. Ayaw natin ng kaguluhan. Sa isang bahagi pa sa Biblia, sinabi, maging ang mga tiwali, hindi hinahangad ng Diyos ang kanilang kamatayan at kapigatian. Tayo ba, pag yung mga tinuturing nating masama, buti nga sa kanila, napatay sila. Buti nga sa kanila, minalas sila. Pag yung bang kaaway natin, malasin sana sila. Hindi ka pa nahahawa ng Nazareno. Kasi ang Nazareno, ikinalulugod niya ang buhay. Kapag tayo, hindi pa tayo nagtatanggol sa buhay. Hindi pa naman tao yan. Dugo lang yan. Ipalaglag na yan. Walang kwenta na yung mga yan. Wala nang silbi. Pwede nang mamatay ang mga yan. Pag nawala na ang pagpapahalaga sa buhay, hindi pa tayo nahahawa sa Diyos. Wala naman yan. Paghiwalay na lang pag di na magkagusto. Kontrata lang naman yung pag-aasawa na yan. Hindi pa tayo nahahawa sa Nazareno sapagkat hindi pa natin nakikitang lubos ang kahalagahan ng buhay. At sa ikalawang pagbasa naman, sabi ni San Pablo, sikapin ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Pag nahawa ka pala talaga sa Nazareno, hindi ka magiging maramot, hindi ka sakim, hindi ka makasarili. Pag may malasakit ka sa kapwa mo, pag tumutulong ka, nahawa ka na sa Kanya. Pero kapag sarili mo lang lagi ang iniisip mo, kapag nagiging ganid ka, maramot ka, ingat ka, hindi ka sa Nazareno nahahawa, sa mundo ka nahahawa. Nahahawa ka kanino kaya ngayon? Yung galit mo, galit na galit ka kasi nahawa ka sa galit nung kasama mo sa bahay. Tinatamad ako Nahahawa ka na sa ibang tao. Kanino tayo tunay na nahahawa? Sa Kanya po ba? Sa mga nakapaligid sa atin? Sa mga naririnig lang natin? Sa mga nakikita natin sa social media? Sa mga tinitingala nating mga idolo, artista man yan, politiko man yan, kaibigan man yan? Kanino po tunay tayong nahahawa? Sapagkat kung tunay tayong kumakapit sa Kanya tayo nahahawa. Sa Kanya tayo nagagaya. Kaya paalala sa atin mga kapatid, kung pagkatapos man nating humaplos sa paanan, makapanig sa andas, pagkatapos nun makikipagsuntukan ka pa rin sa labas, mandaraya ka pa rin sa negosyo mo, magiging manhid ka pa rin sa humihingi ng tawad sa'yo, dagdagan mo pa yung hawak kasi hindi ka pa nahahawa sa Panginoon. At muli, tandaan natin, kilalang kilala ni Jesus Nazareno
alam na alam niya kung sino ang tunay na lumapit sa Kanya. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami. Nais naming lumapit sa inyo. Nais naming kumapit sa inyo. Sapagkat kanino pa ho ba kami babaling? Nasa inyo ang kagalingan, ang kaginawahan, ang tunay naming hinahanap sa buhay. Nawa, hindi maging panlabas lamang ang aming pagdulog sa inyo. Hindi maging panandalian lamang ang aming paglapit sa inyo. Bagkus, sa aming pagdulog sa inyo, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamalasakit, ang iyong kapayapaan at lakas, ang siyang manahan sa aking buhay. Upang ako'y tunay na gumaling, ako'y tunay na magbagong buhay, ako'y tunay na makasunod sa inyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, sana po maramdaman ninyong aking dasal, ang aking paghawak, ang aking paglapit sa inyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.